Okay, sige. So, 7 encouraging thoughts or truths about soul winning. 7 encouraging truths about soul winning. So, 7 lang po ito na gusto kong i-share sa inyo. Number 1, okay, the first impulse after being saved is to share the gospel with others. The first impulse after being saved is to share the gospel with others. Nakuha ko yung word na first impulse kasi merong sinishare si Pastor Brown na yung first impulse kapag meron kang something good, isi-share mo sa iba. So ganun din sa save, no? So the first impulse after being saved is to share the gospel with others. Tingnan niyo yung John chapter 4. John chapter 4 verse 28, yung Samaritan woman. Ang sabi diyan sa John chapter 4 verse 28, the woman then left her water pot nung nakilala niya ang Panginoon and went her way into the city and said unto the men. Ito yung sinabi niya, agad-agad nag-i-give itong Samaritan woman. Ang itsura nito, nag-i-give siya. Tapos nakilala niya ang Panginoon, nakipag-usap sa kanyang Panginoon. Anong ginawa niya? Iniwan niya yung kanyang water pot sa Panginoon. Pumunta siya sa city at sinabi niya sa mga men, sa mga tao doon. Verse 29, come see a man which told me all things that I ever did. Is not this the Christ? Then they went out of the city and came unto him. Okay, so makita natin yung Samaritan woman. The moment she got saved, ano kagad ang ginawa niya? Yung araw na yun, anong ginawa niya? Nag-share kagad. Okay? Ako naniniwala pagka na-save ka, kapag tuwang-tuwa ka na-save, ang pinaka-goal mo kagad, meron kang witnessan eh. Okay? At hahanapin mo kagad kung sino yung pwede mong ma-witnessan, pwede mong ma-sharean. Kasi yan ang pinaka-moment na sabi nga nila, ang kandila nagsisimulang magliwanag kailan? Kapag sinindihan. So kapag ikaw Kristiyano, naging Kristiyano ka na, the moment you become Christian, dapat nagliliwanag ka na. Amen? Okay? Agad-agad imagine nyo, kinalimutan niya o iniwanan niya panandalian yung kanyang sisidlan, yung kanyang igiban, tapos nag-share muna siya. At dinala niya ang mga tao na to sa Panginoon. At ang sabi sa verse 30, and there went out the city and came unto him. Okay, pumunta sila sa Panginoon. So, the moment na kapag ikaw talaga na-save, yung first impulse after being saved is to share the gospel to others. Alam mo yan, mararamdaman mo yan. Nung time na yon na hindi ako, nang na-save ako, ang agad-agad na hinanap ko kagad, sabi ko, sino kayo pwede kong ma-witnessan? Okay, kinorner ko kagad yung pang-apat kong kapatid na lalaki, amen? No, siya kagad, si Michael. Sabi ko, Michael, ika, meron akong i-share sa'yo. Okay, very excited. Okay? Tapos sa mga classmate mo, mag-share ka sa classmate mo. Okay? So, merong impulse, merong desire na gusto mong i-share kagad. Kasi parang good news yan eh. 'Di ba sabi nga nila, ang gospel is good news. 'Di ba halimbawa, nakapasa ka. 'Di ba gusto mong isigaw na nakapasa ka? Amen? Amen? Kapag may mga good news ka na gusto mong i-share kagad. So especially the gospel. Okay? Yung ng first impulse. Second, okay, mabilis lang. 1 to 7 ito eh. 7 or number 2 is, nothing brings greater joy in heaven than a soul won to the Lord. Nothing brings joy or greater joy in heaven than a soul won to the Lord. Gusto mo magbalagay ng kasiyahan sa langit? Gusto nating pangitiin ng Panginoon? Sabi nga nila, sino sa inyo sometimes na-discourage kayo? Taas ang kamay. Di-discourage kayo. Sometimes marami kang dinadalang problema. Hindi lang sometimes. Ang dami talaga. No? Alam yung sabi ni Pastor Doug season one time, okay, may problem ka, meron ka go out and win souls. Okay? Go out and win souls. Kaya, magbigay ka ng kagalakan kasi magbibigay ka ng kagalakan sa langit. At once na nagkaroon ka ng kagalakan, may kagalakan sa langit, of course, meron kang kagalakan sa sarili mo. Luke chapter 15 verse 4 to 7. Tingnan niyo yung sinabi ng Panginoon. Sa illustration na to ang Panginoon mismo. Tingnan niyo sa Bible. If you have yung red letter edition. Okay? So nagbabanggit ako ng mga klase ng Bible na may mga tayo na, of course, ang bibilin mong Bible, pag bibili ka ng Bible, dapat King James. Pero may mga may mga iba-ibang klase ng edition. Okay, kapag red letter edition, ito yung red letter edition, lahat ng sinabi ng Panginoon kulay red. Kaya tinawag nilang red letter edition. Okay, so
Kung gusto mong mag-enjoy sa pagbabasa ng Bible na so yan, iyan mo yung red letter edition. Kaya dito sa na to, ang Panginoon mismo nagkwento. Ibig sabihin, hindi lang ito basta-basta something kundi ito yung nasa heart ng Panginoon. At ang sabi niya, what man of you having 100 sheep, if he lose one of them, kung meron kang 100 sheep, tapos nawala lang isa, that not leave the 99 in the wilderness and go after that which is lost until he find it. Nakita niyo yung pinaka-concern ng Panginoon? Na bagamat meron siyang 99 na nandyan, na hindi nawawala, hahanapin niya yung nawawala. Listen, wag natin gawin na sabihin natin sa Panginoon, Lord, makontento ka na lang sa church na yung mga tao nandito sa church. Pag sinabi natin sa Panginoon yun, nasaktan natin siya kasi ang pinaka-heart ng Panginoon hanapin yung lost. Thank God for the church members. Thank God sa mga nasa-save na nandito na natitrain. Pero ang gusto ng Panginoon, mahanapin yung lost. That's why mahalaga bilang isang Kristiyano, okay? Magdala tayo palagi ng gospel tracts. Bible college, saka staff. Okay? Magtatak palagi. Last soul winning. Ang daming lumabas, last soul winning. Kasama natin yung sa music workshop, 130 to lahat tayo noon. Tapos nung nakita ko yung gospel tracts, walang tatak. No? Alam niyo maganda. Tatak tayo ng tatak ng gospel tract. Pag naubos, pa-print ulit, tapos tatak ulit yung mga nabibili natin sa Maglagay tayo dyan sa baba. Sabi ko one time, lagyan palagi dyan. Ngayon wala na yung gospel tracts. Maglagay tayo dyan para yung mga member kumuha ng gospel tracts. Amen? Gagawa din tayo ng brochure. Ng brochure kung ano yung church natin, ibibigay natin yan sa mga establishment, bigay natin sa Okay? Soul winning tayo. Kasi ang Panginoon natutuwa sa every time, kahit gaano ka ka-faithful sa church, kahit ang dami mong ministry sa church, pero hindi ka naghahanap ng loss, sa tingin mo natutuwa ang Panginoon? Hindi. Kasi ang sabi ng Panginoon, yung 99, iiwanan niya just to find that one lost sheep. At sasabi niya sa verse 5, when he had found it, dinidescribe ng Panginoon kung anong pakiramdam niya. Kapag nahanap ko yan, sabi ng Panginoon, he layeth it on his shoulder, rejoicing. Every time na meron naliligtas, nagre-rejoice ang Panginoon. At ang sabi niya pa nga sa verse 6, and when he cometh at home, he calleth together his friends and neighbors, saying unto them, rejoice with me, for I have found my sheep which was lost. Imagine mo, meron talagang celebration. Kaya sabi diyan sa verse 7 then, I say unto you that likewise the joy shall be in heaven over one sinner that repented. Every time na may nawi-witnessan tayo, every time na may nadadala tayo, that is the greater joy na pwede natin sa langit. Amen? Okay? Kayo mga nagwi-witness, huwag niyong isipin na trabaho lang. Magwi-witness ako dahil require. Para may joy ka, gawin mo yan na para ka naghahanap ng nawawalang tupa dahil gusto ng Diyos na hanapin mo yan. Okay? Sa lahat sa atin mula sa sa orchestra, gagawa tayo gagawa tayo na isang program na tinatanong ko si Brother Liel kung kaya niyang gumawa ng program na yung lahat ng mga first time visitor may susulat kagad tapos gagawin ko ganito, bawat Sunday school class, bibigyan namin kayo ng bibisitahin. Okay lang? Okay lang yon. Ang orchestra may bibisitahin, amen. No, may bibisitahin kayo. Yung mga kaedad ninyo. Okay? Okay? Ang usher may mga bibisitahin, amen? Ayun. Brother Harold, yung mga ushers may bibisitahin din. Bibigay kami. Total, may lesson tayo May lesson na tayong gagamitin. Okay? Tapos meron na tayong Tapos ipapalap nyo lang sila. And sabihin ko sa inyo, kapag meron kayong mga tao na nadadala sa Panginoon, kahit pa isa-isa yan, dalawa yan, na palagi mong babalik-balikan, sabihin ko sa inyo, iba yung joy. Iba yung joy. At kapag natuwa sa iyo ang Panginoon, malay mo, natuwa sa iyo ang Panginoon, i-promote ka ng Panginoon. Amen? Natuwa sa iyo ang Panginoon. Yung pinagpipray mo ng matagal, biglang ibigay sa iyo ng Panginoon. Kayo mga nanliligaw, kayo hindi kayo sinasagot kasi hindi kayo nagsosoul winning.
Amen? Kaya hindi nagsiseryoso. Okay? Gusto nyo may mga blessings tayo, bring joy in heaven. Because there is no greater joy in heaven than a soul that brings joy in heaven than a soul won to the Lord. Number 3, the greatest gift you can share with your loved ones is the saving gospel of Jesus Christ. The greatest gift you can share with your loved ones is the saving gospel of Jesus Christ. Anong pinakamagandang regalo na ibibigay mo sa magulang mo? Gospel. Anong pinakamahalagang regalo na ibibigay mo sa anak mo? Gospel. John chapter 1 verse 41, he first findeth his own brother. Anong ginawa niya? Si Andrew, tinanap niya si Simon, si Peter yan. No? Kung walang Simon, walang Andrew na na-save, na nag-witness sa kanyang kapatid, wala si Peter. Okay, yan ay si Simon Peter. So pinakilala niya kagad ang Panginoon. Remember the maniac of Gadara? Yung maniac of Gadara, sabi niya, gusto kong sumama sa iyo, Panginoon. Ano sabi ng Panginoon sa Mark chapter 5 verse 19? Mark chapter 5 verse 19, howbeit Jesus answered him or suffered him not, but saith unto him, ito ang sabi ng Panginoon, hindi ka pwedeng sumama sa amin, pero itong gusto kong gawin mo, go home to thy friends and tell them how great things the Lord hath done for thee. Muwi ka, okay? Of course, kasama na dyan yung loved ones mo, mga kaibigan, sabihin mo sa kanila kung paano ka nakakilala sa Panginoon. Amen? Okay? Acts chapter 16 verse 31. Sino dito kayo pa lang yung ligtas sa pamilya ninyo? Kayo pa lang ang ligtas sa family. Acts 16 verse 31. Basahin natin ang sabay-sabay. And they said, believe in the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Anong sabi pa dyan? And anong gusto ng Panginoon? Kasama yung family. Kasama yung anak. Okay? Listen. Kung meron kayong anak na hindi pa saved, huwag kayong huminto. Pag-pray nyo ng pag-pray nyo ng pag-pray. Hanggang madala nyo sa Panginoon. Kung meron kayong magulang na hindi pa saved, pag-pray nyo ng pag-pray. Okay? Si Pastor, di ba? Yung kwento ni Pastor Ryan Narsolas, na save ang una yung lola, tapos sumunod yung apo, tapos ang ginawa nila, pinag-pray until one day, sumuko na silang doon sa kanilang father. Then later on, sabi niya ng tatay, one day, dahil every time na naririnig ng tatay pala, nagpipray sila, pinagpipray nila yung tatay nila na ma-save, pinagpipray nila na makasama doon sa church. Anong nangyari? One day, ginising ng tatay nila sila Pastor Narsoles, nung bata pa sila. Sabi niya, mag-church tayo. Sabi nila, Pastor Ryan, sabi nila, hindi kami sasama sa iyo. Doon kami sa Baptist. Okay? Pero sabi ng tatay niya, hindi ako pupunta sa Catholic, sa Baptist. Amen? Okay? At alam niyo, pagpunta kayo kay Pastor Dag, isa na yung kanyang papa na nagtuturo sa Sunday School. Okay? So, huwag kayong susuko. Pag-pray nyo lang. Huwag nyo lang sukuan yung mga loved ones natin because the greatest gift that we could give to them is the gospel of the Lord Jesus Christ. Number 4, the greatest message. Nilagay ko to inayos ko to talaga na since this is the greatest message that needs to be shared clearly, gusto kong i-emphasize din yung word na clearly, is the message of salvation. Okay, listen. Do not just share the gospel. Share it clearly, with clarity. Paano natin i-share yan? Babaan mo yung pinaka-klase ng pag-share. Kung kailangan mong gamitin yung dialect nila, gamitin mo yung dialect. Kung kailangan mo ibaba yung para maintindihan, ang pinakamahalaga, nag-share tayo na naiintindihan. Hindi yung na-share mo lang. Yung bang, sinare mo lang tapos, pag-pray tayo at sumunod ka sa akin. No? Walang decision making para kang parang inutusan mo yung tao na masave. No? Ang kailangan dito is maintindihan. Ang sabi sa Romans chapter 1 verse 16, tingnan niyo ito Ang sabi sa Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Okay? So mahalaga dito na since ito yung power of God unto salvation, anong kailangan natin gawin? I-ready mo yung sarili mo. Pag-iisipan mo kung paano mag-share. Okay?
make it clear. Make it appealing na kapag shinare mo yan, makiramdam ka kung paano mo i-share. Amen? Tapos make sure na daanan mo yung tamang Kaya nga may gospel tracts tayo, pag-aralan mo kung paano i-share. Dapat maging ready ka palagi. First Peter chapter 3 verse 15, but sanctify the Lord God in your hearts and be ready always. Be ready always. Dapat handa ka palagi na i-share. Okay? I-practice mo. No? Tag dito, kung halimbawa ikaw yung sinesharean, i-record mo kaya yung pag-witness mo tapos saka mo pakinggan. Naintindihan mo ba yung pag-share? Halimbawa, i-share mo sa sarili mo, no? Maintindihan mo kaya, ma-appreciate mo kaya. Kaya mahalaga dito, tingnan natin, paano ko ba ikiiyano ito ng maliwanag? Kung kinakailangan mabagal, naalala niyo yung mga Amerikano before, dahil masyadong islang sila, nung sinasabi sa kanila, ina-advise sila ng kapwa nila Amerikano, kapag nag-share kayo ng gospel, make it slowly. Kasi English na nga yung salita mo, islang pa, ang bilis pa, lalong hindi maintindihan. Pero tayo, naiintindihan tayo dahil Tagalog. Pero ipaano natin sa maliwanag? Yung paliwanag kung paano nila maintindihan, kung paano ang ibig sabihin ng kasalanan. Halimbawa, may wini-witnessan ka. Sabi mo, ikaw ba'y namin ba na makasalanan ka? Tapos sabi ng bata sa'yo, wala pa akong ginagawang kasalanan. Okay? So wag ka munang pupunta dun sa point number 2 dahil hindi niya pa alam kung ano ibig sabihin ng kasalanan. So ipapaliwanag mo, mag-isip ka ng paraan. Tanungin mo, napalo ka na ba ng tatay mo? Opo. Bakit ka pinalo? Kasi inaaway ko yung kapatid ko. Yung pag-away mo sa kapatid mo, yun ay kasalanan. Yung pagpalo, yun ang parusa. Ganito rin. Tayo makasalanan, lahat tayo may ginagawang kasalanan, ang parusa, kamatayan at pagtungo sa dagat-dagatang apoy. So mag-iisip ka ng way. Hindi mo lang basa-basa because kung kailangan na may pinaka-clear na message, it must be the gospel of salvation. Okay, listen. Huwag nyo nang gawing komplikado yung gospel of salvation. Ano ibig sabihin komplikado? Yung bang ang dami mong idadagdag? Sa kakabasa mo sa kakarinig mo sa internet, kakabasa mo to the point na yung taong wini-witnessan mo, hindi niya na naiintindihan yung sinasabi mo. Dahil sa sobrang dami ng sinabi mo. Make it simple. Make it direct. Okay? At may clarity. Number 5. Okay? Mabilis na, amen? Hindi tayo uwi ng alas 12. Okay, number 5. The effectiveness of the gospel is not in soul winners' eloquence, but in God's power. The effectiveness of the gospel is not in the soul winners' eloquence, but in God's power. Okay? Huwag mo sabihin, Pastor, ayoko mag-witness. Bakit? Kasi wala pa akong alam na sabihin. Hindi pa ako magaling dyan patungkol sa mga Bible verses. Hindi mo kailangan maging magaling. Okay? Ang kailangan mo lang talaga dyan is yung power ng Holy Spirit. Si Apostle Paul, sinabi niya to, 1 Corinthians chapter 2 verse 4. And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom. Hindi niya nga ginamit eh. Okay? Alam ko, kapag kayo ay nag-aaral, lalo-lalo na kung English major ka, lalong-lalo na kapag ka nasa communication skills ka, alam ko talagang, pagka nagsabi ka, meron talagang maririnig talagang yung D sa dulo. Maganon. Yung bawat, alam mo yun, yung sobrang, talagang very conscious ka na paano mo banggitin yung letter T, tapos kapag binanggit mo talagang mararamdaman mo yung lahat ng words naglalaro sa bibig mo na okay yun. Pero sabi niya sa Bible, hindi dapat sa enticing words of wisdom. Dapat sa power ng Holy Spirit. So ganito lang. Paano ka maging effective? Bago ka mag-witness, mag-pray ka. Bago ka mag-witness, iyan mo yung bang, Lord, bigyan mo ko ng wisdom. Ano yung mga dapat kong sabihin? Paano ko makukuha yung kanyang pakikinig? May mga tao na sa simula kapag ka nakikipag-usap ka, hindi nakikinig. Okay? Sanay na kami doon. Pero habang tumatagal, bigla-bigla makikita mo yung mga mukha nila, nakikinig na. Kasi yan yung power ng Holy Spirit. Na meron kang nabanggit, meron kang nabasang isang verse, na biglang sa kanya, nagpatigil na gusto yung makinig. Okay?
Meron at meron magpapaano sa kanila eh. Kaya hayaan mo lang Panginoon, bigyan ka ng wisdom. Meron nga ano eh, merong tawag dito, merong isang pipi na hindi siya makapag ano, tuturo niya lang yung verse. Papabasa niya. Okay? Tapos papabasa niya yung ano. So, every time na may ituturo siya, ipapabasa, hindi alam ng ano, kapag binabasa niya, nagugulat na lang eh. Pag nagbabasa na yung tao, kinakausap na siya ng Panginoon. Okay? Number 6. Okay, second to the last. Amen? The power of the Holy Spirit is the most evident in soul winning. Ang ibig kong sabihin dyan is ano, yung power ng Holy Spirit, na-experience natin at mas nararamdaman natin yung Holy Spirit's power every time we witness. Alam niyo yung isang ano, yung ah ewan ko kung anong pakiramdam dito ng ano, yung paano ko may paliwanag ito. Sino sa inyo gusto mong ma-experience yung mag-work ang Holy Spirit sa'yo? Nag-work ang Holy Spirit once na pinipreach natin yung gospel. Kami, kuminsan sa pagiging pastor, kuminsan pag may sakit kami, may sakit, hindi namin sasabihin na may sakit kami. Pag nag-preach kami, nawawala yung sakit eh. Alam yung parang may something na hindi ko maintindihan yung pag nag-preach ka na kuminsan nandun yung ano, mararamdaman mo yung mag-working ng Holy Spirit na Lord, hindi ko naman nilagay sa notes ko yan, bakit bigla ko nabanggit? At lalong-lalo na kapag nag-share ka patungkol sa salvation, sabihin ko sa inyo, ito yung promise ng Panginoon eh. Yung Acts 1:8, yung sa Acts chapter 1 verse 8, hindi lang ito command, but it is a promise. Ang sabi niya, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. And ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, in Judea, Samaria, to the uttermost part of the earth. Madalas tinitingnan natin dito yung command to witness. Pero personally, ito yung pinakano dito. Yung power ng Holy Spirit binigay para tayo ay mag-witness. Anong ibig sabihin nun? Mas ma-experience mo yung power ng Holy Spirit kapag nag-share tayo ng gospel. Na-experience natin ang power ng Holy Spirit kapag meron kang sinasabi patungkol sa salita ng Diyos. Kaya nga, maganda, pag nagwi-witness tayo, nagdi-disciple tayo, alam nyo, doon nyo lang talaga mararamdaman. Hindi lahat tayo magiging pastor. Pero maramdaman mo yung working ng Holy Spirit. Hindi ko alam sa inyo, sino sa inyo nakaka-experience niyan? Yung pag nagwi-witness ka, magugulat ka, may bibigay sa yung wisdom ang Panginoon. Kaya may dinidisciple ka, may binibigay na wisdom sa iyo ang Panginoon. Tapos may naiisip kang something, basta may kakaibang bagay na hindi natural sa iyo na nangyayari, pero nangyayari lang kapag ka lumalabas ka at nagsosoul winning at nagsishare. May experience mo yung power ng Holy Spirit. And number 7 last, the greatest legacy that we can live is souls won to Christ who become soul winners. The greatest legacy na may iwanan natin. Okay? Pag sinabing legacy kasi naiwan mo eh. Wala pang legacy kapag hindi ka pa umalis, amen? Hindi pa tayo namamatay. Pero someday pagka nawala tayo, sana ang pinakano natin is may naiwan tayo na soul winner. Amen? Proverbs chapter 11 verse 30. The fruit of the righteous is nakakalito ano? The fruit of the righteous is a tree of life. Parang titignan mo no? Fruit, di ba? Fruit, bunga lang. Pero yung bunga mo, hindi lang bunga eh. Puno. Puno ng buhay. Amen? Just imagine mo, no? Paano kaya kapag binigyan ka ng Panginoon na isang na-witnessan, na disciple mo, tapos naging soul winner yan, may legacy ka na. Okay? May legacy ka. Meron kang somebody na sasabihin nila, every time na magpapatuto sila, babanggitin nila yung pangalan mo because ikaw yung nakapagdala sa Kanya. Amen? Okay? Ako isang privilege na dito pagka nagpipreach, inaano palagi yung sa gospel din kahit nasa youth camp. Nagkaroon kami ng soul winning last Thursday. Nandun yung mga participants. Nakakatuwa. 4 doon tumanggap. Amen? Okay?
So, pagbalik nila sa kanilang church, mababaptize sila. At least, merong magsasabi doon na apat, nasasabi nila, paano ka tumanggap sa Panginoon? Na-witnessan, nasiran ako during the soul winning challenge. Okay? Ibang-iba yung pakiramdam. Okay? Ang church, ang buhay natin punong-puno ng discouragement. Amen? Amen? Punong-puno ng, tawag dito, punong-puno ng, tawag dito, challenge. Punong-puno ng kabigatan. Pag-aangin natin yung buhay natin by winning souls. Ano sabi ni Pastor Doug? Take care of God's big world and He will take care of your little world. Kasi parang malaki yan eh. Hindi natin kaya, pero tutulungan tayo ng Panginoon. Pero lahat ng meron tayong kailangan sa tingin ng Diyos, maliit lang yung mga bagay na yan eh. Little world lang yan sa harapan ng Panginoon. Pero He will take care. Sabi nga, take care of God's business and God will take care of your business. Maganda pala yun, no? Lagay nyo sa business niyo, nakalagay yun. I will take care of God's business, God will take care of my business. Amen? Ganda yun. Okay? Para ang paalala na meron akong gagawin palagi. Mag-witness ako, mag-share ako, something. Okay? So, 7 thoughts ng isa-isayin nga natin bago tayo mag-end. Pwede ba natin basahin ng ulitin natin? Brad, kaya bang may lagay lahat yung So number 1, the first impulse after being saved is to share the gospel with others. Second, nothing brings greater joy in heaven than a soul won to the Lord. Number 3, the greatest gift you can share with your loved ones is the saving gospel of Jesus Christ. Number 4, the greatest message that needs to be shared clearly is the message of salvation. Number 5, the effectiveness of the gospel is not in the soul winner's eloquence, but in God's power. 6, the power of the Holy Spirit is more evident in soul winning. And lastly, the greatest legacy we can leave is souls won to Christ to become soul winners. So I pray na maging courage ito sa ating Sunday school lesson about soul winning, the soul winner's fire, para magkaroon tayo ng fire in soul winning. Amen? Okay, so ilang lessons ito about and since ito ang lesson natin, so gagawa kami na tawag dito yung mga list ng pwede nyong bisitahin at tawag dito sa bawat department siguro magbibigay ako ng bibisitahin. So hindi naman pare-parehas na time kung ano yung time ninyo na available kayo. Okay, mag-set kayo ng time to visit. Okay? At malaking blessing kapag lahat tayo merong pinapollow up. Okay, wini-witnessan. Sige, so tayong lahat po ay tumayo. Magkaroon tayo ng closing prayer. So 11:35, amen? 11:35, tapos na tayo sa ating service. Okay? Sige po, so tayo po ay manalangin. Let's pray. Let's pray. Heavenly Father, muli po Panginoon, kami pong muli ay nagpapasalamat sa inyong dakilang pangalan. Lord God, I pray na tulungan niyo po ang bawat mananampalataya na naririto. I pray that we are encouraged to win souls, Panginoon, to disciple. And Lord God, marami rin po kami mga gagawin sa part-time staff, mga things, Panginoon, na gagawin namin, Panginoon, ng mga preparation. And even sa akin po, Panginoon, sa mga lessons na kailangan ayusin, sa gospel tracks na pwede namin idagdag. And I pray, Panginoon, na mas marami kaming opportunity, mas maraming way para makapag-witness, Panginoon. At sa bawat department, sa bawat ministry ng church, na meron po kaming gagawing way, Panginoon, para makalabas, makapag-minister. At dalahin ko po, Panginoon, bigyan niyo po ng joy ang bawat isa. Maraming salamat din po sa message kanina sa worship service regarding correction. We know, Panginoon, na masakit po ito, ang pamamalo, ang chastisement. But Lord God, we are thankful because you're doing it to be partakers of your holiness. So we pray na tulungan niyo po kami, Panginoon, to welcome every rebuke, reproof, at correction na ibibigay niyo po sa amin. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa, kayo pang muli, Panginoon, ng may taas. At maraming salamat po na nakapag-service kami ngayong umaga at samahan niyo rin po kami, Panginoon, namayang hapon. Ito na po ang aming samod dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. God bless po.